Mga brothers on the wheels, kung meron kang 13,000 pesos, anong bibilin mo? Sigurado cellphone o kaya mga gadgets na mga bago, di ba? O kaya naman na mountain bikes kung nahihilig kang pumadyak. Pero ako mga brothers, kung meron akong 13,000 pesos, ibibili ko ng motorsiklo. Yun! Maniwala kayo sa hindi mga brothers, 13,000 pesos lang itong Lucky Star LST 100. Oh my God! Yan. Pero ito mga brothers, pinauubos na lang nila. Pero ang original price po nito is 30,000 pesos. Ngayon, unahan na lang po sa mga branches nila hanggang sa maubos itong unit nila. So tara mga brothers, bigyan na natin ng matinding intro. Drop! On the wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, sinama ko yung XL100 ko para magkaroon din tayo ng comparison review sa dalawang motor na ito. Ito kasi yung dalawang pinakamurang motorsiklo, no? So dito tayo muna magpo-focus ngayon sa LST 100. So ano mang klase siyang motorsiklo? Ang tawag kasi nila dito mga brothers is MOP, di ba? Tama ba pagkakabigkas ko? M-O-P-E. Ayan, MOP style siya na motorcycle. Ito yung mga motorsiklo nung araw mga brothers. Ganito yung style. Yan, makipapansin nyo na parang siya, classic ang style niya, which is totoo naman, classic naman talaga. So yung ganitong style is originally I think sa Honda, no? Sila yung nagpauso niyan sa mga style nila ng motorsiklo nung araw. Ayan, so etong motor na ito mga brothers, ginawa o kinuha ng Lucky Star sa China para maging pang service at the same time makatipid ka sa gasolina. Ayan, diba? So hindi natin siya maaasahan pagdating sa performance. Kung naghahanap ka ng malakasan, top speed, racing, hindi ito yon, no? Kaya itong motor na ito ginawa para makatipid sa gasolina, which is tamang-tama ngayon mga brothers dahil napakamahal na ng gasolina. Kita nyo naman ngayon, mag-100 na tayo per liter. Ayan. No, so sa body design niya, sabi ko nga isa itong classic style na motor. At at the same time, makikita mo naman yung fender niya na may pagka sporty na. Tsaka dito sa rear fender niya, no. So check natin yan pag nag-walk around na tayo sa motor. Ngayon, explain muna natin yung disenyo niya, no. Wala siyang floorboard, no, pero pwede ka pa rin magpatong ng gamit diyan. Yun lang, kailangan mo diyan ng parang net yung maglalak sa kanya kasi pag hindi pwede malaglag yan during ng ride. Pero kagandahan, may carrier siya dito na naka-extend na pwede mo sigurong pa-convert, pwede mo palagyan ng box, pwede mo tanggalin yung upuan, pwede mo lagyan ng box na mas malaki kung hindi ka naman nag-aangkas, kung ikaw lang mag-isa nagmumotor o lalo na kung nasa delivery service ka. Okay, so tara mga brothers, i-check na natin yung motor. Okay mga brothers, sound check muna tayo. Ayan. Ayan, narinig nyo mga brothers, ipaano ko sa inyo yung tambucho. For the 100cc, tamang-tama lang yung tunog niya. Tsaka yung pipe niya, siya, flat finish na high temp and meron siya ditong muffler guard na hindi naman kahabaan. So, nandito yung legs ng rider. So kailangan mga brothers, ingat na lang kayo, mag-space kayo dyan, huwag kayo masyadong didikit kasi for sure mainit ito. Pero dito sa side ng pillion, sa back ride natin, safe siya kasi may muffler guard, no? Hindi na extend dito ng Lucky Star. Good thing meron siyang kickstart. Ayan, so angat tayo mga brothers para makita natin yung kanyang instrument cluster. Ito isa sa mga nagustuhan ko. Ang dating niya parang Japanese style. Alam niyo ba yung mga gauge panel ng mga CB750, yung mga Suzuki na GS750, yung mga 70 na motor. Ganito yung ganito yung analog niya, no. So meron tayo rito meter, speed meter. Ito yung odometer mo, tsaka trip meter mo, kilometers per hour po yan. Good thing meron siyang RPM. At meron siyang gear indicator. Ayan, yung left and right niya, kita nyo ba? Na magkahiwalay, and also yung high beam indicator. Okay, tapos meron siya ditong small digital. I don't know kung anong meron dito sa small digital na to. Siguro wala daw siyang gauge panel, sabi sa akin ni Kuya Jun pero kahit hindi na yan nagpa-function, ito lang yung basic lang, yung essential lang, solid na oh.
Tapos yung handlebar niya mga brothers, makapapansin mo parang sa cruiser bike, no? Parang sa Boss 150, parang katulad doon sa classic ko, which is handlebar ng cruiser Boss 150 yung nilagay ko doon. Ayan, tapos meron siyang choke. Busina niya, tama lang yung lakas, pero kung maselang ka, pwede mong palitan ng horn. Ito yung left and right. Yung high beam niya, tsaka low beam niya, tsaka high beam. Ang gusto ko rito mga brothers, bakal parang yung sa TMX 155. Dagdag puntos ito kasi mostly ngayon mga plastic na lang. Handle grips niya, matigas, no? So hindi siya ganun kalambot, pwede mong palitan kung hindi ka sanay. Kasi baka kaluin ka, lalo na kung hindi ka nag-gloves magmotor. Sa kanan, nandito yung on ng headlight, park light, and then pagpatay ng headlight. Ayan, tapos ito yung quick start niya. Yan, turn radius niya mga brothers. Yan, malaki. So hindi kayo mabibitin pagka nagmamanubra kayo. Ayan, no? Kita nyo naman. Tapos sabi sa akin ni Kuya Jun, which is yung may-ari, ito yung gas tank niya umaabot ng approximately 6 liters. So goods na goods to. Sa long ride hindi ka mabibitin, no? Yung crash guard pinalagay niya na lang yan, no? Hindi na po to stock, pinalagay niya na lang yan. At least mas gumanda at mas nagkaroon ng dating yung motor simula nagkaroon ng crash guard at saka mud guard dito sa makina. Ayan, no? Okay. Okay, approaching dito sa harap ng motor mga brothers. Ito nga yung sabi ko, meron siyang modernized na fender, no? So sa mga classic enthusiast, sa mga classic, sa mga nagko-custom ng classic, papalitan nila ito ng sigurado ng chrome. Halimbawa, si Kuya yung plano niya ng palitan ito. At meron siya ditong parang plates na pwede mong paglagyan ng tatak o kung anong gusto mong lagyan na decals, pwede. Kung ako sa akin, syempre lalagyan ko ng sword. Okay. Ayan, ito yung headlight niya mga brothers. I think this is H4 yung socket niya. So pinalitan na ni Kuya Jun ng Osram na LED, which is goods dahil mas malakas ito. May park light din siya. Optional yan, pwede mo rin palitan. Ito yung turn signal light niya mga brothers. Bulb type lang din. Ayan, makikita nyo. And also flexible naman ito. No? So pag nasagi mo, hindi naman basta-basta mababali. Telescopic fork dito yung harap mga brothers, na standard lang naman ang laki, hindi naman kalakihan. Pero good thing yung hub niya rito may kalakihan kung kumpara natin dun sa TBS XL100. Ayan, tapos may tire size ito na 17 inches, no, na 2.5 by 17 dito sa harap. Sabi sa akin ni Kuya Jun, ito yung likod na gulong kasi nag-upgrade na siya dun ng ng gulong sa likod, ginawa niya ng straight. Ito papalitan niya rin ito sooner or later daw. No, pero naglalaro yung gulong nitong LST. I think nasa 2.25 yung harap, 2.50 yung likod. So yun yung original niya. Pero ang kagandahan naman nito mga brother, 17 inches na siya. So hindi ka mahihirapan maghanap ng gulong nito, no? Hindi kahit saan sa mga local shop mahahanapan mo siya, no? Drum brake yung harapan mga brothers. Ayan. At the same time, yung likod niya is drum brake din. Ayan. So wala tayong masyadong aasahan sa preno nito mga brothers dahil parehas siyang drum brake, hindi siya naka-disc brake. But it's okay lang naman dahil budget lang naman itong motor na ito, no? So dito sa likod mga brothers, at dito yung tail light niya, bulb type din, and also yung turn signal light niya, bulb type din. Ito yung lagay ng plaka. And also yung ilaw ng plaka dito na rin sa taillight at meron siyang reflector, no? Ito nga yung gulong sa likod, sabi ko nga pinalitan na ni Kuya John. I think in-oversize niya talaga to kasi mahilig din sa malaking gulong katulad ko. 100 by 80 na siya, no? Tapos quick na yung gulong, oh. Ganda, oh. Soft compound, no? Yung kanyang sprocket is meron siyang 45 teeth na 428. Good thing 428 na siya, no? Kumpara doon sa XL na 420 pa, no? Ito yung tapakan ng pillion. Malaki-laki rin, no? Pan-tricycle. Mukhang heavy duty. Ayan, so hindi na natin ititiklop kasi nag-aangkas ata si Kuya. Yung swing arm niya, standard lang naman, no? Hindi naman kalakihan, hindi naman kanipisan. May chain guard pa siya, buti naman. Ayan, so pagdating dito, meron itong 4 na cambio mga brothers na semi-automatics. Ibig sabihin nun mga brothers, wala po siyang clutch. Ito yung side stand niya. Ayan, tapos meron siyang center stand. Ito na yung sinasabi ko nga na approach ng underbone, no? 'Di ba? Dito na nagsimula yung ganitong style, mga brothers. Ayan. So parang kasi ito parang pinaghalong modern classic yung style niya. Dito classic. Pagdating dito parang modern na siya kasi nga may pairings na siya eh. Ayan, no. Pero ito yung ganitong approach ng style mga brothers, around 80s to 90s na naglalabas na yung Honda ng ganitong klaseng motorsiklo. Ayan. So mga brothers, ngayon naman i-check natin yung kanyang riding position, seat height at saka yung comfort ng upuan kung okay. Okay mga brothers, nakaupo na tayo dito sa LST 100 ng Lucky Star. Masasabi ko na
mas mababa yung seat height nito kumpara doon sa aking XL100, no? I'm only 5'4 po at makikita nyo pong lapat ang aking dalawang paa dito at nakaboots po ako at the same time. Ayan. At triangular yung kanyang upuan dito sa harap. So kung sakaling maliit ka, pwede kang umatras dito sa una. Kagaya ko, nandito ako ngayon sa pinakaunahang bahagi ng motor dahil maliit lang ako, mga brothers. Kung matangkad ka, pwede kang umatras sa likod, no? So bubuka ka konti. Yung position ng paa natin pagka nag-i-engage dito sa cambio, talagang standard, no? Hindi siya naka-forward, hindi siya nakapunta sa likod, no? Standard siya. At the same time, ganun din yung preno. Ayan, no? So tamang-tama at komportable pagdating dito sa footrest niya, no? So kanina nga sabi ko yung kanyang riding position is upright. Ayan. So ang ganda kasi ng setup ng handlebar, classic siya, no? Ayan, so hindi naman mababa, hindi naman mataas. So nasa mid ang kanyang taas, no, para sa akin. Ayan, so ang reach ko is 24 inches, mga brothers. Ayan, maliit lang naman ako. So masasabi ko na sakto ko sa motor. Ayan. Tapos yung kanyang suspension, maganda maglaro rito sa likod. Pero dito sa harap pala. Pero dito sa likod, in-adjust na ni Kuya Jun, sinagad niya yung taas eh. So pag tinaas mo kasi, in-adjust mo yung shock sa likod na tinaasan mo, titigas siya, no? So may pagka-stiff na yung shock nito sa likod. Si Kuya Jun walang problema kasi mas mabigat siya sa akin. So sa kanya, maglalaro talaga na maganda yung shock, no? Ako kasi nasa 58 kilo lang eh. So ayos na ayos. Yung usit niya may konting dulas na gustuhan ko para hindi ako maipitan ng betlog sa mga biglaang preno. Yan din ang hinahanap ko sa mga seat cover. Pero pagdating sa seat cover, tama lang naman. Hindi naman siya ganun ka quality. Pero tingnan nyo, pag inaano ko, ayan o. Okay din naman, tsaka may kapal siya. Ayan. Tapos good thing, eto, tingnan nyo natataas, mga brothers. Pwede ka pa maglagay ng tools dito. Kasya yung isang balutan ng tools, di ba? Naka-suction tube lang ito. Saan ka pa makakita ng ganyan, di ba? Tumataas. Tapos ito natatanggal din. Kung gusto mong palitan ng box, pwede. Kung nasa delivery service ka, no? Yung mga Grab, di ba? Lalamove, no, kung ano-anong mga delivery services, pwede itong motor na ito. Ayan. Tapos yung shocks, hindi ko pala nabanggit dito sa likod na dual shocks to, mga brothers, and good thing naka-adjustable na rin ito, no, which is dagdag puntos, no, kahit budget siya na motorsiklo. Ayan. So mga brothers, comment nyo na kung anong masasabi nyo sa motor na ito. At ito po is available sa Lucky Star, no? So may mga branches po sila na nagkalat. Meron sila sa Pampanga, meron sila dyan sa San Fernando, Apalit, Lubao, Guagua, no? I don't know sa iba lugar, pero meron po silang stock ngayon doon at pinauubos na lang itong motor na ito, no? Kulay red yan, mga karamihan ng stock nila doon, no? For 13,000, mga brother, meron ka ng sulit na motorsiklo, no? Low maintenance, mababa sa gas o mababa sa gas consumption, no? Madaling imaneho dahil magaang, madaling isingit-singit sa traffic. Ayan, no? So para ka lang talagang bumili ng cellphone dito o mountain bike, no? So ito na ata yung pinaka nakita kong mababang motorsiklo na nai-offer. At maligting wala pang nakakagawa ng ganung brand, no? Siguro may mga 15,000 pataas, pero ito 13,000. Ito na siguro yung pinaka mababa, no, sa history ng market pagdating sa brand new ng motorsiklo. So mga brothers, paalam. At hintayin nyo naman yung ating test ride review at comparison review sa motor na to at saka sa XL100. Bye. Have a great time.